kahit pa ang mundo ay mag-iba, ako'y laging nandito. di man ako para sa'yo, puso'y di magbabago. Walang iba, walang iba, wala nang Hahanapin pa, pag-ibig ko'y sa'yo, Pag-ibig ko'y sa'yo. sa'yo hanggang sa Hi everyone, welcome back to my channel. Herrera here. I hope that you are all doing well. Thank you so much for reminding me that I hadn't seen this yet. This is SB19 on Tony Talks, opening up about their difficult journey. Now, I'm always grateful when they open up, when they get honest and real and brave with us. But can you think about those that idolize SB19? Perhaps the younger generation, the teens, the tweens? They must really value when SB19 go out there and share their stories and just make it believable that anyone's dreams can really come true. I love them for putting themselves out there. Now, perhaps I've heard one or two of these stories previously. However, a story shared is a story halved, and I hope that the more they talk about it, the easier it gets for them. This year, noong April 29, they became the first Filipino and Southeast Asian act to be nominated in Billboard Music Awards for Top Social Artist along with BTS, Blackpink, Ariana Grande, and 17 at nanalo doon yung BTS. But it marked the first ever appearance of a Filipino artist in the Billboard Music Awards. Okay, I'm liking her. She seems really professional. SB19. Well Yay! researched. Hello po, Miss Tony. Uy, last year nakausap po kasi kayo, virtual lang, hindi ba? Yes. First time It po sounds kayong like it's ma-meet gonna be a in little bit more person formal. and I wanna personally congratulate you dahil from last year parang ang laki na nang nabago. Ang laki na nang nangyari sa SB19, worldwide recognition. Parang sobrang ano yun, no? Laking blessing. Yes po, super po. Ang daming opportunities na nagbukas, tapos ayun, mas parang feeling po namin nagkaroon talaga siya ng parang, syempre po yung ginagawa namin all throughout the years, parang nagbunga rin po talaga. Oo, nagbunga. Kasi nung parang last year, nung nag-usap tayong 5 online, parang medyo, di ba, there was a time na parang nagko-contemplate kayo kung itutuloy nyo pa ba yung career nyo as a group dahil parang feeling nyo for a long time. That's really walang painful to nangyayari. hear, no Di ba? matter how many times you hear it. Ano nga po ngayon po, talagang thankful kami kasi po kahit na pandemic, mahirap po yung sa industry natin, ganyan po. Pero patuloy pa rin po yung career namin. At least po parang meron pa rin po Always kaming putting such a ginagawa nice kahit po positive nasa spin on pandemic stuff. tayo. And yun nga po, yung before na parang gusto namin na sumuko, parang yung naging worth it po yung paghihintay namin. Nag-start ang SB19 2018, hindi ba? Apo. But before kayo i-launch, ilang years kayo na nag-training ng workshop, singing? Their Medyo baka po entire ano, lives, to be paulit-ulit quite din po yung honest. ginagawa namin. Minsan parang na-lost track na po kami sa oras talaga. Kasi parang araw-araw training po kami. Kahit Saturday, minsan Sunday, nagde-training po kami. Tapos kami lagi magkakasama. So parang tuloy-tuloy lang na parang hindi namin alam kung anong araw na, gano'n. Kasi nung time na yun, parang sabi nyo, di ba, dapat madidisband na kayo. Opo. May mga magbaback out na, pero isa lang ang nagstay. Dumating sa point na talagang wala nang nangyayari, sobrang tagal na natin nagte-training. So napag-decidean po, before po kami mag-debut, marami pa kaming kasama noon po eh. Tapos, Nalagas na lahat. opo, parang unti-unting umaalis, tapos napag-decided nga po nung one point na yon na nag-alisan lahat, pero si Stel nag-decide po siyang magstay. Bakit, Stel? May naiwan Tell lang. us now. Hindi po, kasi nung time po na yun talaga, parang nung nasa training ako, nakafocus po talaga ako doon na parang ito yung gusto kong gawin sa buhay ko. Ito yung gusto kong ma-achieve. Tapos sobrang happy ko kasi sobrang dami kong kasama. Mix pa po kami na may girls pa kami before. Kaya sobrang saya ko every time na magte-training. Though kahit alam ko po na walang nangyayari, pero yung ginagawa po namin sama-sama, sobrang na-enjoy ko po yun, working with them together. Kaya nyo gustong mag-quit nung time na yun kasi, di ba, parang it was 3-4 years of just training and you gave up so much. Yes Di ba po. wala kayong sweldo noon, you gave up your careers. Ilan sa inyo yung call center agents? Ako po. Ako po nag-work din pero real estate po yung sa akin. Data Di ba? analyst po. You gave up your real jobs
for a dream na hindi kayo sigurado Apo. nung time na yun. So parang in reality, kapag reality check, ano bang pupuntahan ng buhay Yes ko po. dito? Kasi- Saka syempre yung family nyo siguro, Opo, di ba? opo. Nagtataka, huy, ilang taon ka na dyan, parang hindi ka naman kumikita, di ba? Apo. Dapat po kasi talaga may backup plan kapag ganun eh. Lalong-lalo na po, ang hirap po talaga ng buhay. Na parang 3 taon na nga po kami nagtitraining tapos wala pa rin nangyayari. Mapapa-reality check ka talaga na parang, oh, anong tama pa ba itong ginagawa ko? Tapos lahat ng tao sa paligid mo sinasabi, tigil mo na yan, grabe, 3 taon ka na, wala ka Oh. namang nakukuha dyan, wala ka naman napapala. Tapos may isip mo, mapasok talaga sa isip mo, tama pa ba itong ginagawa ko? Tigil ko na kaya ito. Hindi naman po kasi lahat ng kumbaga tao pinalad din sa buhay. Parang katulad ko po na parang, syempre, nagte-training po ako pero honestly wala akong makain sa araw-araw. Nangihingi ako ng baon kay Paolo, ganun. Naghihingi po parang everyday pag wala siyang, pagka hindi siya nakapagbaon, hindi rin ako kakain, parang ganun. Parang ganun yung buhay ko dati. Then yung nag-quit po kami na si Stel nag-stay, parang paglabas ko po ng building, sabi ko, parang yung decisions ko ba tama, gano'n. Talagang medyo nabagabag po ako, parang gusto ko agad bumalik kasi nga nag-stay si Stel. Sabi niya, parang kasi kung naniniwala siya, ba't di ako maniwala din, parang gano'n. Bumalik po ako at itong career na to or itong ginagawa ko na to, sabi ko, marami na rin po ako na-invest at parang gusto kong bigyan ng chance kasi parang yun nga po, susukuan mo kung hindi mo bibigyan ng chance. Hindi, parang, hindi mo mapatunayan sa sarili mo na na kaya mo ganun Kumbaga yung mga bagay na itatry mo, isagarin mo na, kumbaga Bigay mo na bigay mo na lahat. Ganun. So no doubt they were always giving their 100%, right? But I think that they almost kind of needed that break. It was a reality check. They were like, right, this is not working. Let's try the real world. They went out there and they were like, in the pit of your stomach when you just have that, what if we just stuck at it for a little bit longer? And then when you look at somebody who is just fighting that with conviction, Stel, he was just not going to take no. And you're like, you know what? I actually feel like this too. So you've got to thank Stel for staying there. It must have been really difficult for him as well. But he really brought them back together. I'm just so grateful that I guess things happened the way that they did and they kept going despite all the challenges, because if they had left it too long, I just don't think that they would have returned. I think there's a point, perhaps maybe in your 20s, where you stop taking risks like that and you really start taking on what people are saying to you. But they were kind of at the right age. The right sort of things were happening to them. They took the right sorts of risks at the right times. O para pag nag-walk away ka, wala kang pagsisisihan. But Habang that's not to say bata that pa it's po, too habang late. kaya pa ng, alam niyo po yun, kaya mo pa. But for Kasi them, in I the think that future, was what the if, right yun time. nga, mapunta ka kung saan, gano'n. Wala ka ng chance gawin yung passion mo. Yun po yung mahirap. Paano pumasok pala si Ken sa grupo? That time po, nag-stop po ako sa study kasi po, ewan ko po ano pumasok sa isip ko. Sabi ko lang pa sa papa ko, gusto ko po magpahinga muna. And sabi ko, Ang bait ng papa mo ha. Yes, Ano yung college ka? college pa ako. Third year It's po. very brave Sige of pa, him to ingat say ka that muna, though. anak. Tapos, ito si Josh. Uy, architecture student ka, di ba? Yes po. Supposedly, mag-aaral na po ako kasi that was, ano ata yun? March or April? March. So, magpapasok ka na rin po. Tapos bigla akong sinat na ito na ganito daw. Sobrang na-intriga ako sa, ayun nga, may gagawin daw Bad grupo ganito. influence ka. Syempre ako, gusto ko din po kasi dati po Na-intriga ka sumasayaw ganun. po kami. Sumasayaw po ako, nagkakalaban po kami sa competition dati ni Josh. Kami nila Stel. Tsaka ako po. And si Pablo din, kumakanta siya ng time na yon sa competition din. So ayun, yung sinabihan ko lang po talaga, yung lola ko lang po yung nakakaalam. Tapos wala ding pera, wala din akong pera doon. Sabi ko, paano ba to? So sabi ko sa kanya, utang ka muna kay tita, ganun. So at until wala talagang pera. So si Josh yung sumagot muna ng plane ticket ko para makapunta dito. And ayun po, fortunately I natanggap wish talaga. they'd be able to get over that. So somebody who didn't really have money to eat at times invested money in a person because they knew that that person would be the right fit for this group. Like, this is not artificially put together. This is somewhat authentic. They kind of found each other along the way, dropped out, got back together, and like it's just everything about them screams authenticity. Talaga ako. And sobrang grabe yung kaba ko kasi
anong mangyayari sa akin, mag-work It na was lang ba ako just after meant nito? to Kasi happen. hindi sure eh. Parang iniwan mo yung buhay mo sa Cagayan, Opo, di ba? Cagayan de opo, Oro. talaga, iniwan ko po talaga. And sabi ko, Magkano dala mo iniisip pera ko, nun? Ha? Magkano dala mo pera nun? 1.5 ata. Yung 1.5 1.5 po lang yung ang dala dala mo kong nung punta pera. ka Manila. Naligaw pa po siya. Naligaw pa po ako. Yung 500 doon, binayad niya po sa taxi na sobrang lapit lang nung binyahe. Hindi nga, naloko ka pa sa Naloko taxi. pa po ako sa taxi, inikot-ikot pa po ako, tapos nandun lang pala ako. Sabi ko, dito lang ako nun na. Tapos biglang bakit inikot-ikot pa ako sa malayo. Tapos So umating ng cheeky. 500 yung pamasahe ko. Tapos Naloko ka. magkano lang pera ko nun? Wala na. Tsaka yung ano 1K po, na lang. yung funny story pa, kasi sa Cagayan ba yung flight niya? Pero sa ibang lugar siya Sa nagpunta. Zamboanga. Sa Zamboanga, Zamboanga po. bumiyahe pa ng 8 Zamboanga. hours. Bakit ka naman 8 hours ka Hindi, pumunta kasi Manila? sabi niya po sa akin, sabi ko, kinanong ko siya, sakit, Cagayan ka, di ba? Oo, pre. Okay, sige. Binuko na po siya ng Cagayan to Manila. Tapos sa Zamboanga pala Nasa siya. Zamboanga ako ng time na yun po. Nasa Lola po ako. Nasa Lola. Okay. So pumunta pa po akong Cagayan para mag-flight. 8 hours din po yung bus trip ko nung grabe, sobrang layo. Grabe nakakapagod. Pero sulit naman, di ba? Yes po, sulit naman po. Balikan natin yung taxi story kasi kinuwento nyo sa akin to eh. Ang ganda ng story na yun na sino yung nakasakay sa taxi tapos nag-play yung music ng SB19. Di ba? Ako, kasi po ganun ako eh, pag ano po, mahilig po ako parang Mag-trip-trip. check na Oo. kuya, kilala niyo po yung SB19, yung mga ganun. Ah, yan. Nakataxi ka nun. Opo. Anong sabi nung taxi driver? Sabi, natawa ako, sabi nung taxi driver, yung mga SB19, ay oo, kilala ko, yung mga nagpipiling Koreano na sinto-sinto, mga ganun. Sabi nung taxi Sabi ng taxi driver. Ano sabi? Kayo yun? Sabi ko, ay oo po, yung mga nagpipiling Koreano nga yung mga yun, sabi ko gano'n. Ano nga yun, nakakabuisit panoorin eh. Sabi mo na lang. Sabi ko, Pero hindi alam ng taxi driver. Hindi niya po Market alam. research. Pero feeling ko po nung bago kami bumaba, parang nakakatunog na siya. Kasi po, biglang nagbago yung kwento niya eh. Pero idol yan ng anak ko. Ako yung anak niya, fan daw. Fan daw po yung anak niya. Kaya nga parang... Bumawi na lang. Tapos alam niya po yung mga music namin. Diba, Ang malaki parang pa may po doon, sinasabi na di ba? pinlay niya po yung music namin. Sabi niya, SB19, sige, pakinggan natin. Tapos inabot niya, sige, i-search niya yung kanta ng SB19, inabot sa amin. Tapos namin yung isa namin performance na live. Tapos Music pinlay video, niya. alam. Alam ba? Alam, pinlay niya yung alam. Tapos, kumakanta kami sa likod, biglang binuksan yung ilaw, tapos natatanon niya yung mukha namin, tapos kami sa likod. Nagtatago kasi baka makilala kami. Ayaw na rin po namin na parang ma-recognize niya kami. Kasi parang baka Mapahiya siya dun sa sinabi niya. Opo. Pero ang dami niyong nakuha ganung salita nung nagsisimula kayo. Ay, Sobra. Grabe, sobra. Sabay, in unison. Sobra. Ibig sabihin nun, grabe talaga. Ano yung pinakamasakit na discouragement na nakuha niyo mula sa mga haters? Na nag-motivate naman sa inyo, kaya kayo nandito pa rin. Siguro po, pinakaano po siguro, yung walang mararating. Tapos, hindi naman po siguro like nakaka-discourage. Parang nakakainis. Kasi wala naman kaming ginagawang masama sa kanila eh. Ginagawa lang po yung ano yung Please, gusto Ken, namin. can you not make Tapos me cry sasabihin today? na walang mararating and parang It's because gaya-gaya people na are ganito. morons. Sa amin, hindi na That's siya why. nagiging big deal. If you don't So like far, somebody, lalo na just ngayon. Kasi don't mas listen to maraming them, love na yung perhaps. natatanggap namin. Lalo na from our fans. Just yung mga casual people din eh. Nakikita namin na appreciate kami na parang tables have turned, ganun. Nung una nga po, parang yung mga nasa headline nun, Filipino-Korean na SB19. Pero nung nag-billboard po kami, proud to be Filipino. Ganun na, may proud na. Ikaw kwento ko rin mo sana kasi yung yung tungkol sa yung mga bad comments. Parang nagulat lang po Bet a meron lot of those pong people comment are fans na now, one though. time. Sobrang violent po na parang nakakabuisit yung dilaw yung buhok. Gusto niya daw pong barilin. Gusto daw po niya barilin ako. Anong ganun. Sa isang "Bakit video naman okay naman ito. Tumating Parang, na sa violence. Ganun, violence nila na. ka-hate Gusto- yun. Meron pong mga ganun comment na parang gusto ko patayin sa inis. Parang ganun. Manakit kasi sobrang nakakainis daw kami. Nakakainis daw Ganun. po. I mean, that is just beyond ridiculous. You know exactly how I feel about this. I'm not a huge fan of the internet or of social media, which is exactly why I have a YouTube channel. I know it makes absolutely no sense. But I just think there's no tolerance left in this world. Do you ever feel that? I just feel if you don't like something, perhaps don't spend your energy on it. Switch over. And I just don't think that any of these boys have ever done anything that warrants that sort of a threat. I mean,
the internet needs to be sorted out, like once and for all. Pag minsan alam niyo, iisipin niyo yung mga haters. And the fact that they're laughing this off, but if you actually see, they're not laughing, like it's not actually that comical. They're trying to make light of the subject and of the things, but the fact that they've told these stories time and time again, it just goes to show how much it's actually really affected them. And it's never going to be funny. It's never going to be okay that somebody did that. And I'm going to predict that that person is probably a fan, unfortunately. Mga sinasabi nila sa inyo, hindi naman tungkol sa inyo yun. It's a projection of how they feel and what they feel Exactly. inside. They don't really hate you. They just really hate themselves. Exactly. Kaya yung insecurity nila, tsaka yung hate nila sa mundo, napoproject nila sa inyo. Kasi nandiyan kayo, pinupursue nyo yung dreams nyo, you're making a difference, hindi ba? You're doing something in your lives. I Sa like dami ng her. mga hate na na-receive Tony nyo, has a really nakarating kayo nice, sa Billboard Music calming, Awards. logical, Grabe yun. sensical Anong feeling feel nung to her. Nalaman nyo yun? Kayo ang first Billboard Music Professional. Awards. But she's really First warm as yun, well. ever. So she's making Parang them di feel totoo eh. comfortable. Actually po, si Josh talaga, naiyak talaga siya nung time na yun eh. Kasi nag-stream siya nung time na yun. Kwento mo, Josh. Ako mag-quiet Nag-stream ka, tapos nakita mo. Mayroon po kasi parang gaming stream po. Naglalaro po kasi usual. Tapos ayun nga po, announcement na. Then sinabay ko na po. Sabi ko, sige, panoorin na nga natin to. Then ayun nga po, in-announce na nominated kami. So para sa akin po, talagang biggest achievement na po kasi namin yun eh. Tsaka yun nga po, naisip ko yung possibilities na lahat ng ginagawa namin kasi ang goal naman po talaga namin is to inspire people, tapos yung alam niyo po yung matulungan din yung mga artists dito sa Philippines at magbago siguro ng kahit paano kasi marami po magagaling eh. Kumbaga iangat pa natin yung industriya natin. Yes. Pero alam niyo si Justin kasi is an honor student. Sa talaga Lasal, po? College of St. Benilde. Parang di ako makapaniwala na. Oo, honor student sa multimedia arts, hindi ba? Apo. Nung Germany. Yabang. Oh, yes, grabe. From honor student to performer. Siguro po hindi rin yung achievement po na yon is more of like hindi naman sa parang matalino, more of parang ginawan ko po talaga ng paraan. Parang ginawa ko kung ano yung kailangan kong gawin. Naging masipag lang po siguro in a sense. Ayun po. Oo, kasi 'di ba, isipin mo honor student ka, dapat after mo makagraduate, magpupursue ka ng career dun sa natapos mo. Nag-breakdown yan, first time ko nakita Ba't ka nag-breakdown? Hindi po, kasi po, yun nga po, parang ang tagal na rin na walang nangyayari sa amin. Tapos po, kasi pinagsabay ko po yung studies ko and yung pag-aaral ko during that time. Tapos, after graduation, parang dapat ang pag-uusap namin ng parents ko talaga is mag-stop na ako sa training. Mag-work na po ako after graduation. Parang hobby ko lang talaga yung ginawa kong training. Pero since nga po kasama ko sila noon, parang ang dami na namin pinagdaanan, na naniniwala sila dun sa pupuntahan namin, nagpatuloy po ako. Sabi ko, pwede naman siguro magpahinga muna ako after graduation, parang ganyan. Tapos hanggang sa nag-debut po kami, same year nung pagka-graduate ko po, nag-debut kami. Pero after that, wala pa rin pong nangyayari. Hindi kayo napanghinaan ng loob. So, sobra po. Yun po yung... Yun yung gusto mo na mag-quit. Opo. Parang after nun, marami po ako ginagawa. Actually, nagtitingin na po ako ng ibang audition sa ibang Tapos parang iniisip ko po, saan ako magtatrabaho. Naghahanap na rin po ako ng mga pwede kong applyan na work. Pero bakit ka nag-stay sa SB19? Yun nga po, parang lahat na pag-usapan namin na last na. Magre-release tayo ng last song. Pag hindi talaga nag-work, wala pa rin nangyari, mag-stop na tayo. Tas, ano yung yun nirelease po nyo? Yung last? Go Up po. Yun po yung nirelease namin yung Go Up. Noong Tapos, 2019. 19 po. So, nung nag-viral. Opo, ayun na po. Pero hindi pa. Hindi pa agad. Pagka-release, ano nangyari? Pagka-release po, di ba may music video po kami, ganyan. Tapos, since last na po yun, binigay na namin lahat. Nag-practice kami, yung sayaw po namin, pinractice namin Sino nag-choreo 1,000 nun? times. Mainly, si Stel po. Pero tulong-tulong po lahat. Opo. Tapos, ang dami namin ginawa. Tapos, pagka-release po ng music video, ganun din. Parang wala rin po nangyari talaga. Parang, ganun. Kailan siya nag-pick up? Nung nag-release po kami ng dance practice video namin, parang overnight po, nagulat na lang din kami, na-recognize yung group namin ng parang maraming tao. meron pong parang account sa Twitter, parang rin po siya, fan account siya na nirepost niya sa Twitter yung
video namin na parang ina-explain niya, there's this Filipino na group na tingnan niyo yung Oh, well, I'm performance so nila, grateful to ang that galing niya account. sumayaw, parang ganyan po. Tapos sobrang dami pong naka-appreciate sa Twitter. And yun po yung point See, this na is the positive, talagang positive nag-viral side of kami social na media. parang, hala, This ano is why I'm nangyayari still pagkagising hanging on. namin, pagtingin namin ng mga social media accounts namin, parang dumadami na yung notifications, ang dami pong nakaka-appreciate, parang pati yung mga friends namin, uy, nakita ko yung video nyo, ang galing nyo, na parang sobrang overwhelming po na yun na yung point na hindi kami makapaniwala na until now, pag naaalala ko, sobrang nakakataas po ng balahibo yung Parang feeling. nagiging emotional ko pa eh. Opo. Oo. Sino nagsimula na ng 18? Yung name ng fan group nyo na yan? Nag-brainstorming kami na parang kami SB 19 and hindi tayo aabot sa 19 pag wala yung 18. Parang hindi natin pwedeng skipan. 18. Pero si Pablo po ang nakaisip nun. No? Opo. Parang, Nice. bigay bilang sabi niya, 18. Tapos, Tsaka parang sariling atin. Ayun po, kasi parang lahat po ng achievements namin, hindi lang siya sa amin, kundi para sa ating lahat. Overwhelming Such a para sa beautiful amin. name. At the same time, pressured kami kasi nga parang mas madaming tumitingin sa amin. So, mas kailangan galingan pa namin. Diba sabi nila, to whom much is given, much is required. So malaki Tama. ang expectation sa inyo. Paano nyo ina-handle yung pressure? Di ba nag-huddle kayo, sabi niyo dati sa akin? Ginagawa nyo pa yun? Dati po matindi po yung huddle namin kasi po meron pong kaming practice na parang everyday kailangan for 10 minutes maghahawak-hawak kaming kamay. As in talagang like brothers, hawak kamay. Tapos yun lang po, uusap parang Problems. Kung anong status, problema sa ganyan, isa-isa, anong dapat. Parang issue ka ba sa ibang That's why you members feel that or shared meron energy kayong with something them? na hindi nagugustuhan sa mga nangyayari, pwede niyong open, parang sobrang yun yung free time namin para ilabas lahat ng mga nararamdaman namin. Parang ikaw yung laging sinasabi nilang magkamukha tayo. Oo nga ba? Parang hindi, di ba may mga nagtatag sa akin? Kumukha ko daw si Josh. Kung Opo. lalaki ako, ikaw ang version ko. Lagi Meron po mo kasi sa sinasabi. music video namin sa Oo, Go yun, Up na nakaganon parang ba ako? ganun siya. Nakamukha ko siya, no? Opo. Nakaganon po Opo. siya. Tapos, marami pong instances na nangyayari na kamukha ko daw po kayo. Parang gano'n. Kaya Kung ba nga. screenshot nila, gano'n. Buti na tas lang, ang sakto. gwapo mo. May balita ako, may mga celebrity crush kayo eh. Sino yung mga hinahangaan yung Filipino celebrities? Yung nagagandahan kayo? Sige. Ikaw muna, Stel. Ayoko sabihin. Bakit si Stel? Sige, si Stel. Ayoko sabihin. Why does he want to say it? Sino? Ikaw po. Huwag mo ka naman kaharap mo lang ako. Makakasarap ka naman. Dati po talaga. Sobrang po talaga, nung bata po kasi, mahilig po talaga ako sa movies. Tapos, pag napapanood ko po kayo, Oh, she's sobrang an actress. na-amaze po ako pagka every time na nakikita ko po kayo sa screen. Tapos, mga movies niyo po na napapanood ko, sobrang I'm natutuwa. sorry, but for somebody who just said, don't make me say it, holding on to Pablo, he's very eloquent about how to say it. He's practiced this in his mind. He knew he'd get this opportunity. Lang po ako kasi You take sobrang it, Stel. natural niyo po sa screen. Tapos sobrang favorite ko po yung, Ma, sorry ma. Mga ganun, yung mga ganun yun. So, character niyo po, kung paano po kayo sa kapatid niyo, kay Miss Alex, sa family niyo po, sobrang close niyo kay Tita Pinty. Wow, baka Tita Pinty, kala mo naman close. Wala lang po, sobrang family-oriented. Yung ba yung nahanap mo sa isang babae? Opo. Wala, may asawa. Alam ko naman yun. And happy ako kay Miss Tony. Grabe naman. Pero to. yung mga hinahanap mo sa isang babae, ganun, family-oriented. Yes po. Ano pa? Maalaga talaga ng sobra. Maalaga. And very Very good. Hindi naman, yung maintindihin. Understanding. Lalo na sa trabaho mo. Opo. Oh, Stella, Ikaw I hope you naman. meet your dream Hinahanap ko sa girl. babae. Oh, ano bang I hinahanap mo can't sa isang wait till babae? one day he Paano is. mo malalaman ng mga He's 18? Actually, dating, parang that he kayo gets rin po. married. Kasi po, mahilig, Gaya naman. ano po ako parang sobrang na-amaze ako and sobrang na-attract ako pag nakikita ko na very passionate sa ginagawa yung isang babae. Kaninong Pinay celebrity ka nagagandahan pag pinapanood mo? Kayo po, si Miss Bea. Si Ken balita ko, crush mo naman si Anne. Yes po. Sina? Ann Curtis. Ann Curtis. Ayo. So ikaw naman, ano yung mga tipo mo sa babae? Yung naa-attract ka? Siguro po yung This is so interesting. I've never heard them talk tawag about dito, girls yung before. free, yung pag pinapanood ko free lang siya, like, pag tumawa, walang halong filter. Like, gusto ko lang po yung straightforward na babae. Si Justin.
Actually, di ko alam kung tama, pero parang Maria Clara na... Conservative. Opo. Kasi parang balita ko, crush mo naman si Sarah Geronimo. Opo, Yun naman ang crush mo. He's blushing. Si Charlene San Pedro din po kasi parang crush ko rin po siya. Inisip ko po kasi na parang nung Going Bulilit, di ba, nung time po na yon. Yun ang era mo, Going Hindi, Bulilit. parang same age po na parang... Same age kayo ni Charlene? Parang older po ata ako ng 1 year. Si Josh, Ang importante po sa akin yung mindset talaga na understanding. Alam niya kumbaga pag may sinabi ako, hindi siya yung parang ma-judge agad ng mga tao or ma-judge agad ng ano. Parang iintindihin niya. open mind. Opo. So lahat single. Unfortunately, ganun. Unfortunately. May kapalit you'll lahat get ng snapped up success. soon, don't you worry. Diba? Yung love life medyo on the side. Tsaka po parang kasi ang dami na namin na-invest dito eh. Yeah, there is plenty of time for that. Parang hanggat siguro hindi pa namin na-achieve yung mga kailangan namin i-achieve, pwede naman siguro makapag-antay pa. Ano ba yung mga gusto nyo pang ma-achieve? We want din makatulong ng malaki for our country. Kasi po, pag if napakilala namin yung Filipino music all over the world, para mas magiging interested yung mga foreigners sa I'm yet country to watch that natin, performance. mapapakita natin kung anong meron tayo. Yung resources natin at yung culture natin, maganda naman po talaga eh. Siguro, may mga times na tulad po ngayon, I can't wait siguro to watch medyo marami lang yung negative stuff Maybe na I'll watch it nakikita after natin. this. Masyadong pag tumingin ka sa social media, yung iba nga po nagde-detoxify, di ba? Para wag lang ma-stress, kumbaga ganun. Siguro dapat baguhin lang din natin, kumbaga isa tayo sa mga tumulong para magbago. Kumbaga hindi lang naman sa ibang tao, kung nagsisimula rin sa sarili natin, at syempre sa mga nakikita natin. Ano yung gusto nyong maramdaman ng mga fans nyo kapag napapakinggan nila at napapanood nila kayo nagpe-perform? Kaya rin po nila. Kasi madalas po na nagbabasa po kami ng mga, nag-share po sila sa mga Twitter, ganyan, ng mga stories nila, na ganito kami, ganyan. Parang pag nababasa po namin yung story nila, parang nakikita po namin yung kami, nung dati kami nangangarap pa lang po, na parang lahat po ng hardships na pinagdaanan namin, yung mga natutulog kami sa sahig, wala kami makain, tapos nag-aantay kami na parang nangungutang para makakaroon ng pamasahe papunta ng training, ganyan. Lahat yun parang parang hinanda ka dun sa para pagdating mo dun sa point na at yung tagumpay, nandyan ka na. Parang masabi mo na, oy, very sweet nito. Parang ano mo talaga, ita-treasure mo talaga eh. Tapos habang nandyan sila, magpapatuloy po kami sa ginagawa namin. Kasi po, yun sinasabi nila parang ini-inspire namin sila. So, sila naman yung inspiration namin para magpatuloy. Yun lang. Pag 18 po yung pinag-uusapan, medyo soft, talaga eh, part po talaga na parang, kasi dati po, 20 lang, 7, nanonood po sa amin pag nagpa-perform kami. Parang same level lang, nagpa-perform po kami kasi parang busking type dati, na parang... Saan kayo nagpe-perform dati? Saan Talaga? Ano yung pinaka-weird na na-performan nyo? Gilid ng mall. Gilid ng ganon. mall. Parang minsan, may mga times po talaga na parang, yun nga, nahihiya kami. Minsan yung mga kakilala namin pumupunta. Yung mga kaibigan I na lang. love how this conversation is flowing. So she probably does have a script to a certain degree, but like based on, she's actually really listening. A huge part about taking somebody's interview is listening to what they're saying. The amount of times that people just stick to a script and don't listen to what the people are saying, don't ask them to elaborate on that, don't really take that in. I mean, she's really taking all that information in and slipping in a question here and there and then just kind of taking it and leading them in a way. It's just such a lovely interview and I'm really grateful to namin take this. sumusuporta sa amin, gano'n. Talaga, minsan 20 lang ang nanonood sa inyo. Less than Less po. than. Parang dati po makikilala namin kung sino yung pumunta. Ito si ano. Ayan po. Kilala nyo lang. Kilala namin fans Sa ulo nila po kasi namin. sobrang konti lang po eh. Pero yung performance na binibigay nyo nun, all out na. Oo, syempre po. kailangan. Parang Always 50,000 yung Opo. nanonood. Tuwa na po kami na merong, kanwari more than 10, marami na po sa amin Opo, dati ay. yung pagkaganon. Hindi nga. Masaya na po Abo, kami nun. Basta po pag may nanonood sa amin at nakikita po namin na nag-enjoy sila, talagang ginaganaan po kami. Kasi kahit pito, sumisigaw, gano'n, parang ka talaga, ma-uplift ka talaga na parang, oy, tama tong ginagawa ko. May mga events po kami for matatanda. Kasi since Korean company nga po kami,
syempre po nilalagay nila kami kung saan na events na lang dati. Dati meron para silang event na parang for grandparents day ata yun. Tas kami yung usual na nagpa-perform doon pagka kailangan nila. Siyempre po, since events company rin kasi yung company namin. Saan pa ba sila kukuha? Hindi kami na yung kukunin nila. So yun po, doon kami nag-perform. Sa mga matatanda. Opo. Ano Korean. reaction ng mga matatanda? Ganun. Kasi, Pero kung ano, siyempre po parang Alam ba nila yung kinakanta nyo? Hindi Korean naman po. Kailangan pang mag-Korean. Oh, so, Inaral ganun doon naman sila. Tapos meron pa po, syempre, kailangan may showmanship ka. Sasayaw mo yung matanda. Sasayawan mo pang gano'n. So, dati ganun kayo Opo. nag-perform? Tapos dati Nga po meron pa po panggap kami mga ano eh. Marami po kaming event dati na Chinese New Year events. Mga ganun. Tapos sa mga hotel po, kailangan namin mag-aral ng 6 Chinese songs in 1 week. 12 yun. Mga 8, mga ganun po kadami in 1 week. Dapat ma-memorize po namin. I need to hear. Talagang Iniyakan po nag-breakdown po namin. talaga Iniyakan kami. po na nag-breakdown po I kami. bet. Nag-breakdown po kami. Sino kayo? Hindi namin Hindi kaya kaya. kasi syempre ibang language po yun eh. Tapos wala po Filipino nagtuturo first sa amin. language namin. As in, sa YouTube lang po pinapakinggan namin paano siya binibigkas, ganun. Siyempre Tapos po, kami. delikado. Baka may Delikado. masabi kang ibang word, di ba po? Tapos pagdating naman po dun sa event, nakaganon lang po yung mga Chinese. I mean, yung mga audience, nakaganyan lang po. Nanonood. Kasi, syempre, kumakain po sila. Parang syempre pinaghirapan po namin yun, pero para sa kanila, ano lang kami. Normal. Hindi nila iniintindi kasi performer lang naman yung mga yun. Parang ganun yung tingin sa amin. Pero iniyakan nyo yun. Yung Opo, pag-aaral iniiyakan na yun. namin. Yung po yung Now I'm starting to understand that I think Show BT were not really doing the right thing because I think event performers are not the same as artists. And I think that they just seem to be marketing them incorrectly. I think that the world and all the greater powers out there were the reason, well, of course, SB19 and their talents, but SB19 and those greater powers came together to give them that oomph at the Go Up era. However, I think that if they had continued down the Show BT path, I don't think that they would be where they are at today. With their latest album, the success that Gento has reached, I don't think that that would have happened had they had stayed with Show BT. That's my personal opinion, because I think that they just weren't being utilized. They weren't, I don't know, being marketed correctly. But again, I'm very new to this. Perhaps I'm wrong. I just feel like they weren't marketed at the right types of audiences in the right way, perhaps because it was a Korean company. They just didn't really know where to begin. I think that it was really important for it to come from these boys, from actual Filipino people. But yeah, perhaps I'm wrong. Meron pa po isa nakakatawa pang story po. Meron pa po kami isang event But I'm na yung grateful to them umpisa for the po, training kami that muna they yung magsiserve provided. sa kanila ng food. Hindi Opo, nakaguantes kami, nakasuit. Sa hotel din po, pagpasok nila, kami magsiserve ng food. Welcome ma'am, welcome sir. Tapos kami, Soler, kami magsiserve. Tapos pag tumunog yung music, tanggalin mo yung glass, bunot ka ng mic, akit ka ng stage, tapos Despacito. Gaganon po kayo sa stage. May mga ganon po kaming ano. Pero alam mo kasi naniniwala ko, lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay is a preparation dun sa talagang pupuntahan natin. So kahit gaano ka hirap, kahit gaano ka sakit, kahit minsan ngayon nakakatawa na lang pag iniisip natin, no? Do you think that was important na napagdaanan nyo yun bilang isang grupo? Opo, Yes, sobra. Absolutely, yeah. Kasi po yung confidence din po namin ngayon, Kapal Parang- na ng mukha eh. wala na eh. Parang hindi na po kami, kahit yung mga pag inaasar kami, hindi na po kami tinatablan eh. Dati It's po, the training that they needed. pag may event It kami, wasn't ideal, magkakaram kami, but they kailangan needed to namin be pumunta broken ng down. Divisoria, bibili po kami ng mga boots, yung boots na ano, Pang construction worker. Para lang po pare-parehas kami ng itsura, Sapato. kahit po hindi talaga siya ganun Pansayaw. ka-presentable. Parang dadayain na namin, pepentelan yung ano, yung Mura, mga dilaw. Parang madilaw, ganun. Para, kunwari, oy, mukhang maganda. So sa Divisoria kayo May dati pagtalo bumibili pa. ng baso. Sama-sama Kung hindi kami. po sa Divisoria, nagmi-mix and match po kami ng mga damit Damit na na meron meron. kami. Damit mo actually. Usually po before. Dati po kasi siya lahat- yung pinakamaraming damit. Si Pablo yung pinaka... Ano lang, yung damit ko yan. So di ba maraming time na nagsisimula kayo, naiiyak kayo sa hirap, sa pagod, sa frustration. Pero nung unti-unti nyo nang naaabot tong success, may time ba na naiyak kayo as a group dahil nakita nyo yung bunga ng paghihirap nyo? When yung time na yun na parang, Good question. Actually, lagi po kami Dami, naiiyak dami. eh. Kahit po nung first release po namin ng kanta na hindi naman po talaga sumikat. Umiyak po talaga kami. Parang inabangan namin na
lumabas siya sa Spotify, ganyan. Paglabas, talaga, maluha-luha po talaga kami. Kasi, parang parang Please, sabi na, I'm artist tearing na up kami, just saying that. nandun yung kanta namin, nasa, platform na, parang yung 3 years na pinaghirapan namin na mag-training, parang, a step forward, na artist na kami, ito na yung simula, parang tuloy-tuloy na natin to. Kahit hindi tayo makilala ng tao, at least nakapaglabas na tayo, magtiwala lang tayo, at dadating yung time na makikilala rin tayo ng mga tao. Saan nyo dream mag-perform naman? USA. Marami. Gusto pa nga po namin malibot yung Pinas kasi po hindi namin natapos yung concert po namin. Yung Dapat Philippine tour nyo? Opo. 4 lang po napuntahan namin, dapat 10. Parang naman po, unfair naman po sa iba na parang yung iba na magbigyan. Tsaka may Araneta pa kayo eh. Opo. Grabe pala yun, no? Saktong lockdown. Pero nakapag-araneta naman tayo ng Wish. Oo, yun wish. po. Yun po yung isang pinakamasayang experience kasi po, Nag-perform kayo sa Wish. opo, kasi Dami pag artist. nung nagtitrain po kami, lahat po, yung mga kanta po nila yung pinapakinggan namin. Pag nag-stretching kami, ganun. Like Ben and Ben, madami po. Halos lahat. Tapos po, nung parang pag nakikita namin sila in person, parang Namamangha. Namamangha. Parang pinapakinggan ko lang to before. Oo. Artist na pala. Parang So ano yung feeling nung una kayo nag-perform sa Araneta Coliseum? gigil na gigil po kami. Sobrang gigil. Parang, yun po yung time na parang, kailangan patunayan natin na magaling tayo. Kasi artist na nanonood sa atin, hindi lang Yeah. parang normal na audience, baka pupunahin tayo nito. And yun or din po something. yung first na biggest awards night na pinuntahan namin. Yung Wish na. Parang Yun 3 talaga. awards ata na panalo. Tapos 3 awards po yung napanalunan namin. Ang galing, no? Parang pag binabalikan natin yung mga humble beginnings nyo, nakaka-inspire. Nakaka-inspire na ipagpatuloy yung mga pangarap, huwag mapanghinaan ng loob. Kasi kung nakaya nyo, kakayanin din ng mga nanonood sa atin. Kasi Absolutely. parang yung pinagdaanan nyo against all odds. Eh. May mga times nga po naisip ako dati, malas ba ako? Ganun. As in, literal tinatanong ko sa sarili ko, malas ba talaga ako? Kasi parang puro talo. Naku, mula bata po hanggang sa pagtanda, feeling ko, wala pa akong success na natamo. Nung dito lang, nung medyo pinopursue ko yung passion ko, doon ko lang talaga na, hindi naman pala ako malas. Ganun. Huwag mag-give up. So you can go up. Parang gusto ko marinig ng sample bago tayo matapos. Yes! Ayun, no? Ng acapella. Good idea. Tanging pag-asa ko'y biglang naglaho, ngunit pag-ibig ko'y di nawala. At kahit pa ang mundo ay mag-iba, Ako'y laging nandirito. di man ako para sa'yo, puso'y di magbabago. Walang iba, walang iba, wala nang Hahanapin pa, pag-ibig ko'y sa'yo, Pag-ibig ko'y sa'yo hanggang sa So beautiful. Nakaka-proud. I mean, I'm really grateful to Tony for leading such a fantastic interview. She definitely put them at ease and she asked some really great questions as well. And I just love that they do wear their hearts on their sleeves and they share these stories with us and their disappointments with us, not to make us feel down, because not once during that did I feel, oh gosh, like I feel how hard it's been for them to make it to this level. I actually felt really positive about the whole thing. They always seem to put a positive spin on things and they always represent themselves with great energy and positivity. Their energy and me matches so well, and I just feel like no matter what anybody does now, no matter what anybody says to me, now that's not a green light for people to start leaving me even more hateful messages, but no matter what anybody says, there's nothing that's going to stop me from loving SB19, because something about me and them has clicked, that I feel a part of this family, and I just adore them.
I respect them, I look up to them, and in a really weird way, without them even knowing, I don't need them to know who I am, to know that I exist, for me to even ever see them in real life. I have zero expectations, okay? I'm just really grateful that they are there, and that in return, in a really strange way, they give me real positive energy, they give me strength, they give me, I don't know, motivation. It's really weird because there are groups that I love and adore that I don't quite feel this way about. I feel like they're my friends, like they're real people. Like, not for a single second whilst they were sat there talking did I think that these were massive celebrities. They were not showing off. They're still the same today, are they not? I don't think that they've changed. Their talent has not changed. They've been beasts from day one. They just absolutely belong to be right at the top of this game. And slowly and surely they're getting there. Thank you so much for reminding me that I needed to watch this. I very much needed to see this today, needed to feel this positive energy from them today. And I hope that you had fun watching it from me. I mean, a lot of that stuff is not stuff that is fresh to me. But it's always good to hear from them, always good that they are offloading that negativity and actually putting themselves out there so that they can inspire other people to live their dreams. That's what this group is all about. And time again, they come back to us and they say that they want to collectively, as the Philippines, as the Filipino Artist Society, they want to raise the bar. They want to tell the world that they are here. And I, for one, can 100% say that prior to SB19, I knew probably about 3 Filipino singers. And that was it. It was a full stop, to be quite honest. And with SB19, it's more like the start of a list. They've introduced me to so many Filipino artists that I really see no end to this, and I couldn't be more grateful. I love SB19 so much. Thank you so much for sharing this with me and for watching it with me. I hope that you had fun, and until I see you next time, take care. Stay safe. Bye.